Yo, good morning guys. Happy Tuesday po sa inyo lahat. Sa ating lahat, another day. So, ngayon lang uli nakapag-content ng maaga. Yun. Namiss ko yung ganito. And, yun. Tuesday is my rest day. Alright. Tawag ito. Rest day lang ako nakapaggawa ng ganitong bagay content. Minsan wala pa nga eh. Kasi sa schedule ko 2 a.m. to 11 a.m. Grabe. Graveyard shift. Pero wala tayong magagawa. Yun ang schedule ng ating trabaho. Kailangan sumunod sa schedule. So, kamusta yung Tuesday guys? Hope you have a wonderful day. Kahit na pabaga-baga panahon, uulan, araw, kukulimlim, uulan din, araw ulit. Well, ganun talaga. We are in the tropical region. Kaya ganun talagang ating panahon. Wet and dry. So anyway, yun nga. Hopefully, matapos itong Ghost Project drama ng Senado. Hopefully, matapos na nang hindi mauwi sa malahas na protesta pagaya ng Nepal at Indonesia. Hopefully hindi na mauwi sa ganun at matuldukan na ang mga may may pag-aasala ng administrative case. Tamang pamimili na tayo. Wala na kasi pagkain ng mga pusa natin. Wala na silang galunggong. Kaya si Wanda ay nagreklamo na. Yeah. So, see you later guys. Have a great day. So guys, welcome back. Yan. Dito ulit tayo sa Apelo Cruz Street. Ganda yan sa sa First Rank. Anyway, dito na ako dumaan kasi parang mas mahaba yung usapan. Alright. Usapan! Yun. Yes, nakabili na ako ng pagkain mga pusa. Grabe. Ito, yung galunggong na na malaki. Basta bang tawag dito. Grabe. 4 na piraso. Since muna na ito, 1.5 ang timbang. 130 ang kilo. Halos na sa 300 plus. Well, ganun talaga piliin. Isda pa lang to. Pagkain ng mga alaga namin. Grabe. So, ayan. So guys, yan ang school ko nung elementary. Timoteo Paes Elementary School. O Paes Elementary School. Yan. So, yun lang. Sharing the life experience
of a breadwinner. Yun. Wala eh. Sa tingin ko, ganun talagang buhay. Lahat ng sacrifice, lahat ng sacrifice mararanasan natin. Hindi mo sasabi na ako lang. Marami din naman dyan. Sa tingin ko, mas matindi pa yung pinagdadaanan kaysa sa akin. Buti mo na yung may ipon mo ay magagastos din. After ng sahod, magtatabi ka. After 1 week, magagamit mo ulit kasi wala na budget. Worst case scenario ay yung nga, may pangyayaring hindi inaasahan. So, papupunta yung mga naitabi mo pera, pang check up, pang gamot. Buti sana kung may kung may health card, kahit pa paano, libre sa check up, libre sa lab test. Ang isipin na lang ay gamot. Pero, yung iba ay lalo na yung mga minimum wage earner. Kung wala rin silang health card eh. Kaya hindi sila makapag-check up ng libre at lab test ng libre. Kaya lahat ng gastos sakop ng naitatabi nila pera. Kaya yung mga family members na may breadwinner ay makisama naman kayo. Tulong din kayo sa gawaing bahay. Lalo na itong mga bunso kapatid nag-aaral. Huwag kayong pasaway. Kung ano makakabuti para supportahan ng inyong breadwinner, ay supportahan nyo. Huwag kayong pasaway. Huwag kayong mainggit sa mga kakasi nyo na may mga gadget. So, see you later guys. So guys, yan. Ang nabili kong galunggong. Ang lalaki no. Yan. Balsa pa tawag yan. So, ito yung nalutuin ko. Ito yung itatabi ko. So, halos 400 yan. Isa't kalahating kilo. 130 yung kalahati. So, ayun. Kaya nabig-compute. So guys, good afternoon. Yan. Mag-uulan. Okay, sila Kiara and Taka. Yan. Diyan sila sumisino kapag umuulan. Diyan din sila natulog paggabi. Yan, ano yan? Full curtain ang mga pinsan ko. Which is ako nagturo sa kanila kung saan sila pupunta kapag umuulan. Diyan ko sila nilagay nung bumuhos ng matinding ulan. So yun, kanina habang naglalakad tayo, di ba, maaraw. Kaya ngayon, umulan. So talagang unstable ang weather sa Philippines. Lalo na kapag bare months. Yan. So, ayan. Ito yung mga shulak namin. Yan. Isang yan. Namin. So, yun. Dito tayo. Medyo hindi tinamsik ang ulan. So, ayun. As I've said a while ago,
Regarding sa mga ano, sa mga ano natin, kapwa breadwinner. Yan. So yun, sa mga may family na may breadwinner, kung gumawa po tayo, iasa sa lahat. Hindi mo kahit gawain bahay, sa kanya pa natin iaasa. Pagbigay po tayo ng ano, ng consideration kasi pagod din sa trabaho, pagod ang isip niya sa trabaho, katama niya sa trabaho. Ang iniisip niya pala sa trabaho, iniisip niya kalagayan sa bahay, pag nasa bahay, iniisip niya kalagayan sa trabaho. Ganun po talaga eh. So, wag natin pong ibuhos alat ang mga alitutunin at mga suliranin sa kanya. Magtulungan po kayo, magtulungan po tayo. Kasi hindi man lagi lahat meron ng breadwinner. Paano kung wala na rin? So, mas mabuti yung magtulungan po natin. Huwag tayo maging pabigat. Kung kaya namang gawin ang sa bagay, gawin natin. At kung nasa tamang edad, much better kung maghanap ka ng trabaho kung talagang hindi kaya ang pag-aaral. So, kung pag na-gain naman yung makakapag-ipon naman ganun sa trabaho, much better. Makakapag-aaral po kayo. Kung anong kurso ang tapos nyo. Much better kung anong trabaho nyo. Yun na lang po ang kurso nyo. Kasi yun na yung OJT. OJT at saka training skills sa pagkuha ng trabaho. Trabaho and college na pag-aaralan. So, hope you guys have a wonderful day. Ingat po sa mga nakantala na malakas sa ulan. Keep safe po and more power to all of you. God bless us all guys.